Ang ginto, kung ito ay tunay, ay sinusubok sa apoy. Ganon din tayo upang tayo ay maging dalisay, ay kinakailangang dumaan sa masasakit at mahihirap na pagsubok, ngunit hindi dapat magmaliw ang ating tiwala at pag-ibig sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyenang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyenang babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay purification. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, sabi nila, the gold is being tested on fire. Yung para mapatunayan na totoong ginto, kinakailangang dalisayin ito sa apoy. Lahat tayo ay gold. Gold is a treasure, something valuable, something important, may halaga. Lahat tayo mahalaga. Bilang tao, nilikha tayo ng nawangis ng Diyos. Lahat tayo'y mahalaga dahil tayo'y mahal at meron tayong halaga. Mahalaga. Pero yung halaga natin bilang tao, yan ay nasusubok sa apoy. Kaya nga, ano ba yung apoy na ito? Itong apoy na ito ay mga pagsubok sa buhay. Itong apoy na ito may mga karanasan na kung saan ay tila ba dinadalisa yung ating kagandahang loob. Para alisin yung mga dumi, alisin yung mga hindi dapat, kinakailangan dumaan tayo sa purification process. Hindi ba dito rin galing yung salitang purgatory na madalas kinikriticize ng ibang sekta na hindi naniniwala sa salitang purgatory kasi wala raw sa Biblia. But the idea itself of purification, not verbatimly na nandoon sa Bible yung salitang purgatorio, pero the idea of purgation, of cleansing our souls, nandoon. And there is a fire that cleanses. Apoy na naglilinis sa atin. Tulad ng apoy na kung saan dumadaan doon ng ginto, dinadalisay upang ito'y maging pure gold. At lahat tayo mga kapatid ay dumadaan sa ganoong proseso. Minsan yung ating mga away sa pamilya ay paraan din ng Diyos para linisin ang intensyon ng pamilya. Para dalisayin ang pamilya. Basta huwag susuko ang pamilya. Dumadaan man sa mga pagsubok, mga problema sa buhay, yan ay bahagi ng isang prosesong tinatawag nating purification, paglilinis. Sabi ng Panginoon, naparito siya upang magdala ng apoy. At sana itong apoy na ito'y nagliliyab na. What is that fire na dala-dala ni Jesus? It is the fire of love.
ang apoy ng pag-ibig. Ang apoy, kung ano man ang tamaan nito, nagbabago. Ang kahoy, kapag tinamaan ng apoy at sinunog ng apoy, hindi na siya kahoy. It's either maging uling o maging abo, pero hindi na siya kahoy. Ang abo, ang uling ay hindi kahoy. Nag-iiba. Yung iba naman, nalulusaw. Yung iba naman, nag-evaporate. Ang bawat tamaan ng apoy, nag-iiba. At ganun din po ang pag-ibig ng Diyos. The love of God is like a fire. At itong apoy na ito will purify us and will change us. Kaya tingnan po natin mga kapatid, ano yung mga purifying experiences natin sa buhay? Ano yung karanasan mo na kung saan you felt and experienced that God was purifying you at the moment at pinalalabas sa iyo yung iyong dalisay na kalooban, ang iyong kagandahang loob. Mga kapatid, yung mga problema sa buhay, yung mga hirap sa buhay, pwede mong tingnan sa ganitong perspective, sa ganitong pagtingin, na ito ay proseso ng Diyos para dalisayin ang iyong puso, dalisayin ang kalooban, para hubugin ang iyong pagkatao. Hindi para pasamain ka, hindi para palayuin ka sa Kanya, hindi para parusahan ka. Ito'y para iligtas ka. Sometimes, it is God's way to save us sa pamamagitan ng ating mga pagdurusa, ng ating pasakit, ng ating mga problema. God is saving you actually. Pinababalik ka ng Diyos sa Kanya. Bakit ka nagkakaproblema? Tulad ng mga sakit? Dahil din sa kapabayaan natin. Dahil din sa kasalanan natin. And if we suffer the consequences of our wrong choices and decisions, ibig sabihin, tinatawag ka ng Diyos. Bumalik ka sa Kanya. Let those problems and difficulties and hardships be God's way of purifying us. And after we are being purified, babalik tayo sa Kanya. Yayakapin niya muli tayo at mahahawakan natin siya at makikita siya face to face. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagkukonsente sa amin kundi dumadalisay sa amin, nagtutuwid, nagtatama at nagbabalik sa iyong kalooban. Salamat sa pagmamahal mo araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence, we find something